Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Breaking news lang po sa ating mga kababayan. Nagkaroon po ng kudita doon sa Senado at napalitan na po si Tito Tulagapoy. Sa kanyang pagka-Senate President doon sa Senado. So ngayon, pakinggan lang muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang. Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So pakinggan na po natin itong report ng TV5 regarding doon sa kudita doon sa Senado. At nagkaroon po ng habulan mga kabayan. Regarding po kasi doon sa gustong arestuhin ng NBI si Trillanes mga kababayan. At kasama si Trillanes. Ang nakakalungkot lang dito, bakit kasama si Trillanes? Ano bang papel ni Trillanes? Si Trillanes ba taga-ICC na o taga-Interpol? Yan ang nakakalungkot na kababayan. Kasi para bang nag-aastang otoridad si Trillanes, wala naman itong services sa gobyerno. Pakinggan lang po muna natin ang report na ito. Kabulagan ng kudeta sa Senado, si Senate President Tito Soto biglang lumutang sa Senator De La Rosa para kumpletuhin ng boto para siya'y mapatalsik. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, ang daming ganap dyan sa Senado at paano ba napalitan? Kasi last week pinag-uusapan natin na kumbaga kampante Senator Soto pero mukhang na blindside siya, Mian. Nako, Jiggy, talaga namang nalunesan tayo ng pare-pareho dito sa Senado dahil talagang tama ka eh. May ugong-ugong itong kudeta na ito, pinakamalakas nitong weekend. Pero hanggang kanina kasi, Jiggy, sa mga source natin mismo mga senador, wala namang umaamin. At kung may umamin man, sinasabi nila walang sapat na numero yung grupo nila Senator Alan Cayetano. Kaya nagkagulatan talaga kanina nung magbukas yung sesyon at agad na nagmosyon si Senator Alan Cayetano na ipabakante lahat ng posisyon sa Senado, partikular lalo kasama dyan yung Senate President dahil anya nakakuha na sila ng 13 boto o mayorya para palitan si dating Senate President Soto. At pagkatapos niyan, Jiggy, agad din namang ninominate ni Senator Amy Marcos si Senator Alan Cayetano na pumalit bilang Senate President. Let's now go to the details of the voting. After kasi mabakante yung posisyon, muna Jiggy, nagbotohan. Ibabakante ba yung posisyon o hindi? Nanalo yung pagbakante. Meaning, natanggal na, nakudeta na doon si Senator Soto. Pangalawang botohan is sino ang uupong Senate President. So, kaya na sinabi ko, na-nominate si Senator Alan Cayetano and he got 13 votes. At kasama sa 13 votes na yan, yung mga miyembro ng minorya, of course, and then yung 4 na bumaliktad mula sa kampo ni Senator Soto. Sino-sino ba yan, Jiggy? Ang magkapatid na Senator Smart at Camille Villar, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano. And then, may nag-nominate ulit kay Senator Soto na maging Senate President. Siyam ang nakuha niyang boto. So, obviously, talo sila. So, para sa dynamics ng Senado, kung sino yung natalo sa botohan ng Senate President, yan na ang tatayong minority leader. So, for now, mukhang babalik bilang minority leader si Senator Soto at Senate President na nga si Senator Alan Cayetano. Yan ang magandang balita mga kababayan. Natuloy na napalitan ang Itbulaga Boy sa kanyang pagkasenate. Yun po ang kasi nga po, ang dinadahilan naman ng mga kulangot, na laman ng kulangot nito, dahil may paparating daw po na impeachment. Hindi po, mga kababayan. Ang dahilan nito, kasi parang ayaw po nilang ituloy ang investigasyon ng flood control scandal, mga kababayan. Yun po yung dahilan dito. Hindi po yung paparating na impeachment, mga kababayan. Wag mo po nilang, yan ang mahirap kasi. Para pong sinasabi kaagad ni Tito Soto, kanya-kanya daw may agenda. Hindi po. Mr. Former Senate President, kung sumusunod lang po talaga kayo, bakit mo hinayaan si Pampilo Lacson na itigil ang investigasyon ng flood control?
Kaya mong utusan yan. Partner mo yan eh. Bakit hinayaan mo siya na itigil? Yun po yung buong dahilan dito mga kababayan. Sa dami-dami ng mga taong nagsasalita tungkol dyan sa eskandalo ng flood control, pero parang ayaw nyong ituloy ang investigasyon. At parang gusto nyo nang itigil na ito at para makapag-imbestiga na naman ng iba. Tandaan po natin mga kababayan, ang Blue Ribbon ang pinakamakapangyarihan sa lahat na committee dyan sa Senado. Kasi lahat ng pwedeng imbestigahan, ma-presidente ka man, ma-vice president ka man, pwede kang imbestigahan dyan. Lahat po, mga kababayan. Pero bakit itong grupo na ito ng Itbulaga Boys gusto nang ipatigil ang investigasyon ng flood control? Huwag ko nating kalimutan na marami pong tao ang nagkandamatay dyan. At marami ang taong nawalan ari-arian dyan. At maraming mga bahay ang nawasak dyan. Yan po ang katotohanan. Yan po, hindi dinadahilan po nila ang impeachment. At sinasabi naman ito ni Erwin Tulfo na tawag nito, yung dahil daw sa may paparating na impeachment, kaya nagkudita. Hindi po, mga kababayan. Aminin niyo po ang katotohanan na hindi po talaga ninyo, wala na kayong balak talagang ituloy ang investigasyon ng flood control. Tandaan po natin mga kababayan, ito po yung pinakamalaking iskandalo sa ating bayan. Trillion po, lumubog na po ang ating bayan. Baon na tayo sa utang. Anyet ang nakikinabang lang ang mga ilang politiko na matatakaw sa kwarta ng bayan. Yun po ang katotohanan mga kababayan. Ituloy lang natin itong report na ito mga kababayan. Dalawang nag-abstain, si Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri. Ang sabi ni Senator Mig Zubiri sa kanyang maikling na paliwanag, ayaw na niyang ma-identify bilang minority o majority ngayon sa ilalim ng bagong liderato, kaya mas ginusto na raw niya na mag-abstain na lamang. So balikan lang natin ano bang nangyari. So ibig sabihin yung dating mga minorya, huwag tayong malito. Sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, Senator Ping Lacson, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, yung mga yan, sila na ngayon ang majority. And then yung dating majority bloc, sila Senator Ping Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, Senator Bam Aquino, Senator Rizon Teveros, sila na ngayon ang bumubuo ng minority bloc. I hope I explained it well, Gigi. Okay, sige, next. Kanina sa speech ni bago Senate President Alan Peter Cayetano, idinidiin niya na kumbaga para magiging patas siya at sinasabi niya mahirap namang parusahan yung wala namang kasalanan o kaya mahirap namang hindi maparusahan yung may kasalanan. Pero sinasabi niya equally important yung magiging proseso. Yun yung pinaninindigan niya ngayon. So tingin mo ba paano ba magiging laro o magiging outcome nitong impeachment lalo pat nagbotohan na sa Kongreso, sabi ni Marian kanina? Natanong natin yung kabababang si Senator Tito Soto, no? Para sa kanya, naniniwala siya may kinalaman talaga sa napipintong impeachment trial kung bakit natanggal siya sa pwesto. Mukhang may kinalaman doon sa pagkukonvene ng impeachment court. Yun ang gusto nilang palutangin dito mga kababayan. Inaasahan po ng lahat yan na may impeach si BP Sara sa Kongreso. Pero lang po, hindi po nila inaasahan ito. Kaya yun po yung sinasabi nila ngayon. Inaasahan na po talaga yan na may impeach doon sa Kongreso. Ang hindi niya inaasahan na makukudita siya ngayon. Kaya yun ngayon ang dadahilan niya. Na ang dahilan lang talaga nito ang impeachment. Hindi po. Ang dahilan po talaga rito, yung pagtigil nila sa investigasyon ng flood control scandal. Kasi nakita niyo naman po kung paano magbangayan si Marcoleta at saka si Pampilo Lacson. Ginagawa lang po nilang dahilan itong alam na po ng lahat yan, alam ng minority dati, alam ng majority na may impeach talaga si BP Sara. Expected na po yan, mga kababayan. Inaasahan na po ng lahat yan na may impeach. Ang pilit kasi nito mga kalimutan, halimbawa po, nag-umpisa na ang impeachment trial. Habang ang flood control issue, nakatiwangwang, mga kababayan. Habang nag-iimbestiga tayo na di umano, ito si BP Sara, naglustay ng 125 million. Hindi natin iniimbestigahan ang trilyon pera na nawawala sa ating bayan.
Ano bang gusto niyong unahin natin ang imbestigahan? Yung pagpa-impeach ni BP Sara o yung mga trilyon-trilyon na perang nawawala sa kaban ng bayan? Ha? Hihintayin pa ba nating maubos ito? Ang mga perang ito na hawak ng mga tao ngayon? Na ayon sa Marines na nagde-deliver sila ng pera kay Martin Romualdez at sa iba't ibang mga nanunungkulan sa politikong ito? Yun po ang totoong dahilan. Pinidabert po kasi nito mga Itbulaga boys, mga kababayan, na sinasabi nila na hindi daw ang dahilan, ang dinadahilan nilang impeachment. Hindi po. Kasi kung kita mo naman po, bangayan ni Lacson at Marcoleta tungkol sa flood control, tapos may darating na impeachment, yung kagad ang unahin nilang impeachment at yung flood control, mapakakalimutan na. Dinadivert ko nila sa impeachment yon, mga kababayan. Yun po ang katotohanan. Kaya ito sila, Tito Soto, yung kagad ang target. Alam naman po na lahat, kahit ako expected na may impeach si BP Sara sa Kongreso. Ang hindi niya ma-expect, yung tinanggal siya sa pagka-Senate President. Yun po yung buong katotohanan. Ayaw lang talagang matanggap ni Tito Soto na tanggal na siya sa pagka-senador. Kasi wala siyang kwenta. Wala siyang kwentang bagano dahil sila lang ni Lacson ang nagkakaintindihan. Kung ano, para bang sunod-sunuran siya kay Lacson, pwede naman niyang utusan si Lacson na ituloy mo yung investigasyon ng flood control. Kasi nasisilip na tayo ng taong bayan. Parang gusto mo nang itigil. At isipin mo, sasabihin ng kagalang-galang na si Ping Lacson na bago siya magbukas ng hearing, kailangan mo nang pumirma, majority. Ang senador. Hindi nga kompleto. Mga kababayan, di ba pamba-blackmail yun? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi ang gusto po talaga nitong magkumpare na ito na itigil ang investigasyon ng flood control. Yun po ang talagang gusto nilang mangyari. Saan ka makakita? Investigador ka. Ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ilang buwan nang nakatiwangwang yung investigasyon nila na hanggang ngayon wala pa rin na malinaw na ebidensya kung sino ba talaga ang nagnakaw ng pera ng bayan. At ang laging tinuturo, mga senador, hindi naman nila nakakasiguro, kapwa nila kasama yan sa pagka-senador. Yan ang nakakalungkot, mga kabayan. Niluloko po tayo ang taong bayan. Tapos ang dinadahilan ngayon, kaya siya napalitan dahil ang impeachment ni BP Sara, hindi po kagalang-galang na former Senate President Tito Soto. Huwag ganun, sir. Huwag mong dahilan yung dyan. Kayo ang may kasalanan kung bakit ka napalitan dyan kasi gusto niyang itigil ng investigasyon ng flood control. Tingnan nyo, pag nakabalik si Marcoleta, tawag agad ng hearing yan. Kasi yan ang priority natin. Malaman ang buong katotohanan kung sino ba talaga ang kung ayaw ba talaga nilang mapatawag si Romualdez, may karapatan po na gustong papuntahin si Romualdez dyan. May paraan po. At may paraan din po kung paano makapag-testify si Saldico. Sana iupo ni Cayetano si Marcoleta dyan sa pagka-Blue Ribbon Committee Chairman ulit. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. Yan po yung nakakalungkot, dinadahilan na naman. Kung bakit inalis siya bilang leader ng Senado. Gayunman, Jiggy, tinanong natin siya anong effect nito. Sabi niya bilang bahagi ng minority, i-insist nila na oras na umakyat dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dapat agad-agad mag-convene ang impeachment court. At natanong din natin si Senator Soto, anong kanyang nararamdaman? Was he saddened? Was he disappointed about what happened? Sabi niya, sa tagal niya sa Senado, wala nang nakakagulat para sa kanya. Lalo't umugong na ito nitong weekend. At hindi naman daw siya nasasaktan. Naiintindihan daw niya na nagbabago yung loyalties ng kanyang mga colleagues. Jiggy, kung ready yung soundbite natin kay Senator Tito Soto, siguro i-play natin. But you let me know kung hindi, I can just read siguro yung kanyang sinabi. Bulaga, boys. Dinadahilan mo lang Sige. yan. Wala pa, Mayan, at babalikan natin. Diba? Pero Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Kasi gusto nilang ipamukha sa taong bayan. Kaya siya napalitan dahil ang impeachment ni BP Sara. Hindi po. Gusto niyo po kasing itigil ang investigasyon ng flood control scandal. Yun po yun, kagalang-galang na Senate President, former Senate President Tito Soto. Expected na po ng lahat, kahit ikaw expected na ma-impeach si BP Sara sa Kongreso. Ang hindi mo inaasahan na ikaw masipa dyan. Sinipa ka?
Mga kababayan? Kaya sinasabi ko nga sa iyo kung naging maayos lang sana ang pamamalakad mo dyan at hindi mo sana pinipigilan si Pampilo Lacson sa pag-iimbestiga sa flood control, at sana, kung hindi mo man pinipigilan, at sana inuutusan mo si Pampilo Lacson, di umano, na mag-imbestiga, di sana tuloy-tuloy ang investigasyon. Unahin nyo pa yung impeachment, TVP Sara, kaysa trilyon-trilyon perang nawawala sa bayan. Anong klase kang, hinanal ka ng taong bayan? Kasi pera ng taong bayan yung ninakaw dyan. Tapos unahin mo yung 125 million kaysa trilyong perang nawawala. Yan mga kababayan. Yan po ang gusto nilang diversionary tactic sa ginagawa nila ngayon sa Senado. Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.